Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ihanda na natin ang ating mga sarili fam. Dahil ito na ang isa sa pinakamatinding revelasyon ni Oda sa kasaysayan ng One Piece. Sana pala i-like nyong videong to at sana huwag nyong skip kahit yung may maikling ads lang dahil sobrang naking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1138 ay pinamagatang Harley na ayon sa mga Japanese One Piece readers ay may direktang kahulugan na sagradong kasulatan sa wikang Hapon. Dito nga may unahin na natin ang pagpapatuloy ng cover story na kinatatampukan ng paglalakbay ni Yamato sa Wano, kung saan pagkatapos ngang palihim na makapasok ni Yamato at Tama sa isang secret hideout sa rehiyon ng Udon, ay makikita na natin ngayon sa loob nito ang dating miyembro ng Tobiropo na si Hushu. Dito nga'y masaya siyang nakikipag-inuman ng alak kasama ang kanyang mga tauhan, at kapansin-pansin rin fam na hawak-hawak na ngayon ni Hushu ang espada ni Yasui na kamakailan nga lang ay ninakaw habang natutulog si Yamato. Dahil dyan fam ay sigurado na magkakaroon ng matinding engkwentro sa pagitan ni Yamato at Hushu. Kaya naman malapit na nating makita ang paghaharap ng mythical Zoan ni Yamato laban sa ancient Zoan ni Hushu. Pagkatapos naman yan fam ay lumipat na tayo ngayon sa mga maaksyong tagpo sa mismong chapter 1138. Dito nga'y makikita natin si Prince Loki na tadtad ng dugo at sugat ang buong katawan na nakuha niya mula sa malalakas at sunod-sunod na ataking pinakawalan sa kanya ni Ganko. Subalit sa kabila nga fam ng matinding pinsala na yan na tinanggap ng accursed prince ay tila namang nakakagulat makita na hindi pa rin pala siya nawawala ng malay. Habang patuloy ngang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang muka ay biglang napatanong ang accursed prince kung paano raw ba nangyari na iisa lamang ang muka ni Figureland Shamrock at ni Shanks. Sa tingin raw ba ni Shamrock ay basta-basta na lamang siya maniniwalang nagkataon lang na parehong-pareho sila ng muka ni Shanks? Nanatili namang tahimik si Shamrock at sa halip na sumagot ay si Ganko pa ang nagsalita para sa kanya. Dito ay sinabihan ni Ganko si Prince Loki na tumahimik na lamang raw ito dahil wala namang kinalaman si Prince Loki tungkol sa bagay na ito. Nakakapagtaka naman fam na sa kabila ng pagkakaroon ng piring sa mata ni Prince Loki ay nagawa pa rin niyang makita ang itsura ni Shamrock. Marahil fam may ibang klase ang taglay na observation haki nitong si Prince Loki at malaki ang posibilidad na katulad ni Luffy at Katakuri ay may kakayahan rin ito na makagamit ng advanced observation haki o future sight. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay kagad niyang sumang-ayon ng accursed prince sa naging pahayag ni Ganko. Subalit pinunto niya rito na ang pagiging isang nakatataas na celestial dragon ay direktang kabaliktaran ng pagiging isang mababang pirata. Kaya naman hindi raw nila siya masisisi kung mapansin man niyang napaka-weirdong bagay na to. Nasabi pa nga dito ni Prince Loki na mahirap raw siguro para kay Shamrock na magkaroon ng kamukha na isang hamak lamang na pirata. Sadyang tuso talaga ang accursed prince fam dahil nagawa niyang mapagsalita si Shamrock, kaya naman dito ay sinagot na rin ito ang kanyang katanungan. Sa puntong ito na fam pinagtapat ni Shamrock na ang pirata raw na tinutukoy ni Prince Loki ay walang iba kundi ang kanyang nakababatang kakambal na naligaw ng landas. May punto pa nga raw sa kanilang buhay na bumalik si Shanks sa Marijua, subalit mukhang napamahal na raw talaga ang kanyang kakambal sa nakakasuklam at nakakadiring mundo, kaya naman mas pinili nito na manatiling mamuhay bilang isang pirata at tuluyang lisanin ng Holy Land. Teka fam, kailan kaya bumalik si Shanks sa Marijua? Nangangahulugan kaya ito na si Shanks talaga ang siyang pag-usap sa Five Elders at hindi si Shamrock? Kung ganon, ay sino kaya ang pirata na tinutukoy ni Shanks na gusto niyang pag-usapan kasama ang Gorosei? Si Luffy na nga kaya? O di naman kaya si Blackbeard? Kayo fam, ano sa tingin nyo? Matapos namang may paliwanag ni Shamrock ang totoong kaugnayan niya kay Shanks, ay makikita natin na tila ba nagulat si Prince Loki na mas pinili ni Red Heron ang pagiging isang pirata kaysa mabuhay bilang isang celestial dragon. Sinabi dito ng accursed prince na nakakatawa raw isipin na pareho niyang nakaengkwentrong magkakambal na sina Shanks at Shamrock at kung papanong sa parehong paraan ay kinamuhian niya rin ang mga ito. Ang buong akala niya nga raw ay hindi na maaaring madagdagan pa ang poot na kanyang nararamdaman sa mundo, subalit nagawa raw itong maging posible ng magkapatid.
Napatanong rin nga si Prince Loki kung ano raw bang klaseng pamilya meron sina Shamrock at Shanks dahil pareho nila siyang ginalit. Dito na sinabi ng Accursed Prince na sa oras raw na makawala siya sa kadenang ito, ay titiyakin niyang magbabayad silang pareho, lalong-lalo na sa ginawa ng mga Holy Knights sa kanyang mga kaibigan na walang awang pinagpapatay ni Ganku sa kanya pa mismong harapan. Habang sinasabi naman ito ng Accursed Prince pa, may makikita natin na nakahandusay na sa lupa ang mababangis na higanteng hayop na siyang nagsisilbing tagapagbantay ng Underworld at tinuturing na matatalik na kaibigan ni Prince Loki. Kapansin-pansin dito fam na wala nang malay ang lahat ng mga dambuhalang hayop na to at ang bawat isa sa kanila ay may nakatarak na matilos na palaso mula sa araw-araw fruit na ability ni Ganku. Pagkatapos namang makapagsalita ng Accursed Prince ay tinanong siya ni Shamrock kung pinagbabantaan raw ba siya nito at dito nga ay kapansin-pansin na tila ba na-offend dito sa mga sinabi ni Prince Loki. Bigla namang nagsalita si Ganku at sinabi sa kanyang kapitan na wag na raw nitong pag-aksihan ng oras ang isang mababang nilalang na katulad ng Accursed Prince. Sumang-ayon naman si Shamrock at sinabing tama nga si Ganku dahil hindi raw talaga karapat-dapat na madungisan ng kanyang sariling kamay para lamang maturuan ng leksyon si Prince Loki. Pagkatapos na masabi ito ni Shamrock ay sakto naman niyang binunot ang kanyang espada at dito ay tila pa may pinaplano na itong gawin laban sa Accursed Prince. Sa sumunod na panel fam, may makikita na natin ng espada ni Shamrock na ngayon ay unti-unti nang nagtatransform upang maging mababalasik na mga halimaw. Dito ay kagad na nagsimulang umalulong ang mga halimaw kahit na hindi pa ganap na natatapos ang kanilang transformation. Kitang-kita naman sa ekspresyon ng mukha ng Accursed Prince ang pagkasindak na para bang nagsisimula na siyang kabahan sa binabalak gawin ng leader ng Holy Knights. Hindi naman nagtagal fam at tuluyan na ngang nakapag-transform ang espada ni Shamrock. Subalit ngayon ay makikita natin na hindi pala marami ang halimaw na lumalabas sa kanyang sandata, kundi isang dambuhalang mythical zoa na aso na merong 3 ulo at ang pangalan nito ay Cerberus. Makukumpirma natin na isang ang awakened mythical zoa ng espada na ito ni Shamrock fam dahil sa itim na ulap na nakapaligid sa leeg ng mga to, kagaya ng iba pang mga awakened zoa na sina Rob Lucci at ang mismong 5 elders. Sa puntong ito ay nagsimula na ngang magwala ang 3 ulo ni Cerberus at tila ba sabik na itong makapanglapan ng kalaban. Pagkatapos namang makapag-transform ni Cerberus ay makikita nating napasigaw dahil sa sobrang pagkagulat si Prince Loki. At dito ay napatanong ito kung ano raw ba ang halimaw na ito na pinalabas ng pinuno ng Holy Knights. Hindi ba man nga umaatake si Cerberus fam ay makikita natin na bigla na lang may lumabas na tila ba talim ng espada sa bawat isang bibig nito. Kaya naman mas lalo pang nabigla ang Accursed Prince. Habang si Shamrock naman ay nagsalita at sinabing ang halimaw na ito raw sa harapan ni Loki ay ang kanya mismong espada. Mapapansin naman natin dito fam na maladambuhala rin pala ang laki ni Cerberus, katulad ng mga mababangis na hayop na kaibigan ni Prince Loki. Sa puntong ito ay muli namang napasigaw ang Accursed Prince nang mapansin niya ang tila baka kakaibang nangyayari ngayon sa Cerberus na espada ni Shamrock. Dito kasi fam ay bigla na lang umikot ng napakabilis ang mga collar sa leg ni Cerberus, kaya naman nagmistulan itong mga LSE. Sa dulo naman ng panel ay may panibago na namang napansin si Prince Loki. At ito nga ay ang pagpapalabas rin ni Ganku ng kanyang sariling alaga sa pamamagitan ng kanyang araw-araw fruit ability, kung saan makikita natin na nakagawa ito ng isang higanting ibon na nakakalipad. Dito na sinabihan ni Ganku ang kanyang kapitan na si Shamrock na kailangan na nilang lisanin ng Underworld nang sa gayon ay may sagawa na nilang sunod na bahagi ng kanilang plano. Pagkarinig naman ito ni Shamrock ay binigyan niya kagad ng utos si Cerberus at binikas ang katagang scramble at pagkatapos ngang masabi ni Shamrock ang command phrase na scramble ay mabilis na humiwalay ang 3 ulo ni Cerberus papalayo sa higante nitong katawan at pagkatapos ay nagsimulang lumipad pa itaas na parang rocket launchers. Mas lalo namang kinalito ng Accursed Prince ang hindi inaasahang pangyayaring ito, kaya napaisip siya kung saan nga ba pupunta ang mga ulo ng asong halimaw at bakit kaya lumayo ang mga ito sa kanilang katawan. Sa sumunod na panel naman fam ay muling nagbigay ng utos si Shamrock kay Cerberus at binikas ang salitang return. Pagkasabi nga nito ni Shamrock ay mabilis na bumalik sa pagiging isang ordinaryong espada ang dambuhalang katawan ni Cerberus, habang ang 3 ulo nito ay nananatili pa ring lumilipad ng mabilis sa ere.
Pagkatapos yan fam ay sumakay na si Shamrock sa higanting ibon na ginawa ni Ganko. At dito ay makikita na natin ang dalawang Holy Knights na kasalukuyang lumilipad papalayo sa lugar kung saan nakakadena si Prince Loki. Bago naman tuluyang makalis ay nag-iwan ng huling mensahe si Shamrock at sinabing maaari daw siyang huntingin ng Accursed Prince sa namang oras ito gustuhin at masaya niya itong haharapin. Subalit magiging posible lamang raw itong mangyari kung magagawa ni Prince Loki na makaligtas mula sa huling atake sa kanya ni Cerberus. Hindi naman makapaniwala si Prince Loki sa alanganing sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon at dito ay hindi niya lubos maisip kung paano niya makakayanan ng paparating na atake ng Cerberus ni Shamrock. Habang pinagmamasdan nga ng Accursed Prince ang papalapit na 3 ulo ng mythical na halimaw, ay naisip niya na siguradong ito na ang kanyang katapusan kapag tumama sa kanyang ataking to. At sa isang ang nakakakilabot na double page fam, ay makikita na natin ang 3 dambuhalang espada sa bibig ni Cerberus na dire-diretsyong tumuhog sa katawan ni Prince Loki. Wala nang nagawa pang Accursed Prince kundi ang mapasigaw na lang dahil sa sobrang sakit na sinabayan rin niya ng pagsumpa sa dalawang Holy Knights. Kitang-kita nga natin dito ang lakas ng atake na buong persang sinalo ng katawan ni Prince Loki na siyang ang nagdulot dito ng napakatinding pinsala. Sa ngayon fam, hindi pa natin masabi kung paano nga ba makakaligtas ang Accursed Prince mula sa bingit ng kamatayan. Subalit makakatiyak naman tayo na hindi siya hayaang mamatay ni Luffy, lalo na't naniniwala si Straw Hat na si Prince Loki ang susi sa muli nilang pagkikita ni Shanks. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang dambuhalang ibon na sinasakay ng dalawang Holy Knights na ngayon ay lumilipad na papalayo sa Underworld. Dito ay ipinaliwanag ni Shamrock ang kanilang magiging susunod na hakbang upang masakop ang Elbaf at mapasailalim ito sa kapangyarihan ng world government. Sinabi niya dito na hindi pa raw nila kakayanin ng direktang engkwentro laban sa mga mandirigma ng Warland, kaya naman sisimulan raw nila ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng pag-hostage sa mga batang giants. Subalit para nga raw matagumpay nilang maisagawa ang kanilang plano, ay kakailanganin nila ang tulong ng isa pang individual. Kaagad namang naunawaan ni Ganko ang plano ni Shamrock kaya tinanong niya ito kung sino raw ba sa mga Holy Knights ang gusto niyang pasunodin papunta sa Elbaf. Ayan fam, isa-isa na nating makikilala ang iba pang mga miyembro ng Holy Knights na siyang ang grupo na pinangangambahan ni Dragon na makaharap ng Revolutionary Army. Nakakadismaya lang malaman fam na kaya pala ni Shamrock mandamay ng mga inosenteng bata para lang may sakatuparan ng kanilang layunin na masakop ang Elbaf. Sa puntong ito naman ay bumalik na ang eksena sa loob ng Orist Castle kung saan mula nga sa labas ng kastilyo ay maririnig natin ang alingaungaw ng tinig ni Luffy. Dito ay sinagawa ni Luffy na sinungaling ang giant na gwardya na nagkikwento kung paano sila inatake ng grupo ni Shanks. At katulad nga ng inaasahan fam, ay kagad itong tinutulan ni Luffy na sinasabing imposible raw na basta-basta na lamang umatake si Shanks nang walang maayos na dahilan. Muli namang sumagot ang gwardyang giant at sinabing pawang katotohanan lamang raw ang kanyang sinasabi. Ilang beses na nga rin daw bumisita sa Elbaf si Shanks, kaya naman hindi siya maaaring magkamali at sigurado talaga siya na si Red Hair nga ang kanyang nakita na umatake sa kanila. Litong-lito namang sumagot si Luffy at iginiit na hindi raw talaga magagawa ni Shanks na umatake ng mga inosenteng giants. At isa pa ay sobrang astig raw talaga ni Shanks, kaya maaaring kamukha niya lang ang gumawa ng masamang bagay na yun. Sumagot naman ulit ang gwardyang giant at sinabing gulat na gulat nga raw sila na makita si Shanks sa loob ng kastilyo dahil hindi nila maisip kung ano ang posibleng dahilan at bakit nagpunta sa Orist Castle si Red Hair. Nagsalita naman si Zoro at sinabing hindi raw ba kagagaling lang ng Red Hair Pirates sa Elbaf. Kung ganun ay parang hindi naman raw tutugma kung andito pa rin sa Elbaf si Shanks, kayang wala na ngayon sa isla ang kanyang crew. Pagkasabi naman ito ni Zoro ay muling nagsalita si Luffy at sinabing kung totoo man raw ang sinasabi ng mga gwardyang giants ay naniniwala pa rin siyang hindi talaga si Shanks ang kanilang nakita. Kilala niya raw kasi si Shanks bilang isang kalmado at payapang individual, kaya naman imposible talaga na bigla-bigla na lamang itong umaatake ng walang sapat na dahilan. Natuwa naman si Nami sa pinapakitang paninindigan ni Luffy, kaya sinabi niya na mukhang ang laki raw pala talaga ng tiwala ni Luffy kay Shanks.
Sinang-ayon na naman kagad ni Luffy si Nami at sinabing kahit naman raw siya mismo ay iinit ang ulo sa oras na merong magsabi ng masamang bagay tungkol kay Telmir. Itinawa naman ni Nami si Luffy at sinabing Belmir daw at hindi Telmir ang pangalan ng kanyang ina. Dito nagsalita naman ang dalawang gwardyang giant at sinabing maaari nga raw siguro na kamukha lang ni Shanks ang misteryosong individual na umatake sa kanila o baka rin naman kapatid yun ni Redhair. Sumagot naman ulit si Luffy at sinabing kung meron man raw kapatid si Shanks ay siguradong mabuting tao rin ito katulad niya. Pagkasabi naman ito ni Luffy, bigla niyang naalala na walang naikakwento si Shanks tungkol sa kahit na sino man sa kanyang pamilya. Sinabi ni Luffy na mula nga raw pagkabata ni Shanks ay lumaki na ito sa isang pirate ship at ang alam niya ay ang mismong pirate king na si Roger, ang kanang kamay nito na si Rayleigh at ang buong Roger Pirates ang tinuturing na pamilya ni Shanks at syempre hindi raw kasama sa pamilyang yon si Buggy. Habang sinasabi naman niya ni Luffy fa, may makikita natin ang misteryosong individual na naghihintay sa Straw Hat sa Elbaf na kasalukuyang naglalakad papunta sa pintuan ng Oris Castle. At sa pagkakataong ito fa, may hindi na natatakpan ng aninong totoo nitong itsura. Yun nga lang ngayong likuran pa lang nito ang tangi nating makikita. Subalit base nga dyan fam, ay makukumpirma na natin na ang karakter na ito rin ang siyang kausap ni Crocus sa cover ng chapter 631. Pagkatapos naman yan ay lumipat na ang chapter sa grupo ni na Frankie. Dito nga fam ay hindi makapaniwala si Frankie na ganito pala karaming supply ng Adam Wood sa Elbaf. Labis nga ang kanyang pagkamangha dahil kahit saan raw niya ibaling ang kanyang paningin ay hindi natatapos ang mga Adam Wood na kanyang nakikita. Ang buong akala raw niya kasi limitado lang ang supply ng Adam Wood kaya naman sobrang bihira raw na makahanap nito sa labas ng Elbaf. Sumagot naman si Ripley at sinabing hindi raw niya alam na ganito pala kataas ang halaga ng Adam Wood sa ibang bahagi ng mundo. Dagdag pa niya, ay kung ganun raw pala kamahal ang presyo ng Adam Wood, ay bakit hindi na lang siya magsimulang magbenta nito? Nagulat naman si Frankie sa sinabing to ni Ripley, kaya napatanong ito na hindi raw ba pinasama ni Sol si Ripley sa kanya upang magbantay kung sakali mang magtangka siyang magpuslit ng Adam Wood? Mahigpit na bilin din nga raw sa kanya ni Sol na ang Adam Tree ay isang sagradong puno, kaya wag na wag man lang raw itong isipin na pumutol ng kahit maliit na parte lang. Natawa naman si Ripley sa paggaya ni Frankie kay Sol at sinabing kuhang-kuha raw ni Frankie kung paano magsalita si Sol. Nasabi naman ni Frankie na kung iisipin nga ay hindi naman raw talaga biro na makapagpuslit ng Adam Wood palabas ng Elbaf. Sumagot naman si Ripley at sinabing ito raw sigurong dahilan kung bakit napakamahal ng presyo nito. Sa dulo naman ng panel ay mapapansin natin na bigla na lang napatulala si Frankie nang makita niya ang isang larawan na nakapinta sa Adam Tree. Ipinaliwanag naman ni Ripley na ang larawang ito raw ay ipininta ng mga batang giants noon pang sinuunang panahon at sa paglipas nga raw ng maraming taon ay na-fossilize na ang larawang ito sa Adam Tree na siya namang dahilan kung bakit napreserba ito hanggang sa panahong kasalukuyan. Sa tagal ng araw ng nasabing larawan ay naging mahalagang bahagi na ito ng kasaysayan ng Elbaf. Nagulat naman si Frankie nang malaman niya na naging bahagi ng kultura ng mga giants ang isang larawan na ipininta lamang ng mga bata. Sumagot naman si Ripley at sinabing pinaniniwalaan raw ng mga giants na 900 hanggang 800 taon ang nakakaraan mula nung naipintang larawang to. At kung tama nga raw ang estimasyon na ito ng mga giants, ay papatak ang panahong yon sa mismong gitna ng panahon ng Void Century. Pagkasabi nga nito ni Ripley, biglang napaluwa ang mga mata ni Frankie dahil agad niyang naintindihan na nagmula pa pala ang larawang ito sa Void Century. Dahil dyan pa may kagad na sinabi ni Frankie na kailangan raw nilang ipakita ang larawang ito kay Robin dahil siguradong matutuwa ito dito. Sa sumunod na panel naman fa, may kakaibang napansin si Frankie sa mga sinaunang larawan. Kaya sinabi niya dito na tila raw ba hindi normal na magkaroon ng ibang mga lahi sa larawang to dahil ipininta ito sa panahon ng sinaunang Elbaf. Habang sinasabi naman niya ni Frankie fa, may makikita natin ang larawan ng isang mermaid princess na katulad ni Shirahoshi, isang nambuhalang robot kagaya ni Emmet at isang hindi pa matukoy na nilalang.
Sumang-ayon naman si Ripley sa obserbasyon na ito ni Frankie at sinabing ayon nga raw sa kasaysayan ay ilang beses nang nakipagdigma ang mga giants sa ibang mga lahi. Subalit hindi pa raw kailanman nangyari na nakipag-alyansa ang Elbaf sa sino man na hindi kabilang sa lahi ng mga giants. Kaya naman ito raw ang dahilan kung bakit naniniwala si Ripley na ang naramang ito ay naipinta lamang mula sa panaginip o di naman kaya ay mula lamang sa katang isip ng isang musmos na bata. Pagkatapos niyan may sandali namang lumipat ang chapter sa Walrus School kung saan makikita natin si Ange na nagtuturo sa mga batang giants. Sa sumunod na panel naman ay si Robin na ang pinakita kung saan kasalukuyan pa rin siyang nasa loob ng Owl Library kasama sina Chopper at Sol. Dito may pinakita ni Sol kay Robin ang sagradong kasulatan na Harley. Sinabi ni Sol na sa kasulatang ito raw nagmula ang hindi mabilang ng mga kwento at alamat tungkol sa Elbaf. Subalit madami ring iba't ibang mga interpretasyon ng salin na nagmula dito. Dahil naman sa sobrang kalumaan ng Harley, biglang naubos si Chopper sa kapal ng alikabok na naipon dito. Kapansin-pansin rin naman na kapareho ng simbolo na nasa cover ng aklat ang larawan ng araw na makikita natin sa simbahan na tinutuluyan ni Kuma sa kanyang flashback. Nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Sol at sinabing ang iba't ibang interpretasyon ng sagradong kasulatan na ito ang dahilan kung bakit may iba-ibang version ng Sun God na pinaniniwalaan ng mga mandirigmang giants. At ang bawat isang araw sa mga versyong ito ng Sun God ay may kanya-kanya ring natatanging personalidad at sariling pag-uugali. Nagpaalam naman si Robin kay Sol kung maaari raw ba niyang basahin ang sagradong kasulatan ni Harley. Masaya namang pumayag si Sol at binuklat ang sinaunang aklat. Pinaliwanag ni Sol na nahati raw ang kwento ng Harley sa 3 magkakaibang bahagi. Sinabi nito ng 3 bahagi raw ang naglalaman ng mga pangyayari sa kasalukuyang panahon, kaya naman may tuturing na rin itong isang propesiya na nagsasabi ng mga mangyayari sa hinaharap. Dagdag pa ni Sol, ang alamat raw ni Nika ay lihim na pinapalaganap sa buong mundo at ang tanging pagkakapare-pareho lang ng iba't ibang bersyon ng kwento ni Nika ay ang malakas nitong pagtawa na sinasabayan ng isang kakaibang ritmo. Habang sinasabi nga yan ni Solfa, may makikita rin naman natin siya na sinasayaw ang saliw ng ritmo ng drums of liberation, katulad ng ginagawang pagsayaw ni Nakuma at Bonnie sa kanilang flashback sa Egghead Arc. Sa parehong eksena naman ay sinimula ni Robin na i-translate ang nilalaman ng sagradong kasulatan at dito ay binanggit niya ng malakas ang mga katagang, ang unang mundo, ang buong daigdig ay nabalot sa hindi natatapos na alab ng apoy at ang puso ng mga tao. Sa gitna naman ng pagsasalita na yan ni Robin may makikita rin natin ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Frankie at sa isang nakakamanghang double page ay makikita na natin kung ano ba talaga ang nilalaman ng sinaunang larawan na pininta noon pang Void Century. Kasabay din yan ay malalaman na din natin kung ano ba ang nasasaad sa sagradong kasulatan na Harley. Ang unang mundo, ang buong daigdig ay nabalot sa apoy. Ang puso ng mga tao ay nilamon ng nagniningas na pagnanasa, kaya inabot ng mga ito ang pinagbabawal na araw. Ang mga alipin ay humiling at ang Diyos ng araw ay sinilang. Subalit kapalit nito ay ang kapuotan ng Diyos ng lupa. At sa tulong ng serpiente ng apoy ay dinala nila ang mundo sa pagkawasak. Nabalot ang lahat sa kadiliman at naghari ang kamatayan. Hindi na sila maaari pang magkita kailanman. Ang ikalawang mundo. Sa gitna ng kawalan ay may isang hininga na sumibol. Ang Diyos ng kagubatan ay nagpadala ng mga demonyo. Ang araw ay naghasik ng mga binhi ng digmaan. Ang tao ng buwan at ang tao ng kalahating buwan ay nagsimulang mangarap. Ang mga tao ay naging Diyos matapos na pasnangin ng araw. Kinagalit ito ng Diyos ng karagatan. Hindi na sila maaari pang magkita kailanman. Ang ikatlong mundo. Tanging kaguluhan ang siyang nagahari. Ang mundo ay naanod papunta sa kawalan. Subalit hindi nagawang mapawi ng panahon ang alaala ng araw na pinangako. Ang anino nito ay nagbabadya. Habang ang tinig ng kalahating buwan ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng panahon at sa huling pagkakataon, ang Diyos ng araw ay muling babangon. Habang sumasayaw at tumatawa ay gagabayan nito ang mundo hanggang kawakasan. Ang araw ay muling isisilang dala-dala ang isang bagong umaga.
At sa pagkakataong ito na magaganap ang kanilang muling pagkikita. Habang binabanggit ni Robin ang mga katagang yan mula sa sagradong kasulatan ng Harley, ay makikita naman natin ang isang makapanindig balahibong tagpo. Sa isang ang nakakapangilabot na double page fam, ay makikita na natin kung ano ba talaga ang nakita ni na Frankie sa sinaunang larawan na ipininta mula pa sa panahon ng 4th century. Dito na natin makikita ang mga pangunahing karakter na tinutukoy sa sagradong kasulatan, katulad ng Diyos ng Araw, Diyos ng Lupa, Serpiente ng Apoy, Diyos ng Kagubatan, ang Araw, ang mga tao ng buwan, ang mga tao ng kalahating buwan, at Diyos ng Karagatan. Kasabay din naman yan may makikita rin natin sa ancient painting na ito ang representasyon ng mismong mga karakter at iba't ibang mga grupo at lahi sa kwento, katulad ng mga giants ng Elbaf, Mink Tribe, Kuja Pirates, Samurai ng Wano, Lunarian, sila Boon, mga Sea Kings, Mermaid Princess na si Shirahoshi, si Luffy bilang si Nika, si Prince Loki bilang Sun God. Ang iba't ibang grupo na yan ay magkakasamang nilalabanan ng isang malaking halimaw na may hawak-hawak na araw na nagre-representa naman kay Im-sama at sa Mother Flame na nasa kamay nito. Grabe, totoo nga ang sinabi ng spoiler provider na si Redon na isa nga ito sa pinaka-nakakamanghang ending ng chapter sa buong kwento ng One Piece. Totoo nga pala talaga na nasa final saga na ang One Piece at malapit na talaga tayong dumating sa climax ng storya. Sobrang dami ko pa sanang gustong sabihin tungkol sa napakatinding revelasyon na to, pero kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pa ang mga nakikita nyong mga interesanteng bagay sa matinding pasabog na to. Maraming salamat sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!